for that special number. That's the goal. Amen? That's the goal. Bakit po tayo may simbahan? That's the goal ng simbahan. Bakit po tayo hinihimok na maglingkod sa Panginoon para lalo makilala natin ang Diyos sa ating buhay. If we really know God in our lives, then our lives would be better. Amen? Dahil siya po ang may lalang nito at alam niya ang makakabuti sa ating buhay. Amen? Let's all stand up, please. Grab your Bibles, and I hope you are ready for preaching this morning. Amen? Amen. Grab your Bibles, please. Buksan po natin sa Hebrews chapter number 10. Hebrews chapter number 10 this morning. Hebrews chapter number 10. I encourage every member of the church to have their King James Bible with them. Amen? Mas maganda po ang dala natin ay tunay na aklat, Biblia, kaysa po tayo ay nasa cellphone lang nagbubuklat ng Biblia. Amen? Kasi pag nagtumunod na si Shopee, hindi ka na makikinig. Maraming distraction. Amen? Hebrews chapter number 10 this morning. Po ba yung masayang umagang ito? Amen? Amen. Verse number 24, let's start with verse number 19 hanggang verse number 25. Hebrews chapter number 10, verse number 19 to verse number 25. Basahin ko yung 19, basahin niyo po yung 20. The Bible says, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. And having a high priest over the house of God, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Let's read verse 25 all together. Ready, go. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. I have a goal this morning. Meron pong isang goal ngayong umaga, mga kapatid, na tayo po ay isa-set natin ito sa ating buhay as a start for this year. Na alam ko, pag ito po ay na-accomplish po natin sa ating buhay, this will be a very big step sa paglago natin bilang mananampalataya. So I hope you will have listening ears and heart this morning. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na kami dinako niyo po sa bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan. Salamat po, Panginoon, na meron pong lugar na katulad nito na kami malayo na kapananambahan. There are many gatherings this morning, church gatherings this morning. Iba po ay nagtitipon sa ilalim ng puno, iba ay nagtitipon sa ilalim ng tolda. Some are gathering in a newly constructed property na meron lamang pong bubong and just sacrificing all those because they want to hear from your word. Lord, here we are enjoying an air-conditioned auditorium po, Panginoon, and enjoying a good seat just to sit down and listen to your word. Wag po namin ito baliwalain, O Diyos. Magkaroon kami ng bukas na puso at bukas na isip po, Panginoon, at pasagin niyo po ang mga maling pananaw po namin sa buhay para po baunin po namin ito ngayong simula ng taon at magkaroon kami ng determinasyon na lumago bilang mga mananampalataya. Lukuban niyo po ng kapangyarihan ng Espiritu ang inyong lingkod. Make me a blessing this morning sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please, and thank you for standing. Now, I have a truth this morning. Everybody ready to listen? Amen. Meron po akong isang hamon po sa inyo ngayong umaga through the preaching this morning. I want you to build alam ko tapos na po ang January 1, at alam ko po gumawa ka na ng New Year's resolution na hindi mo naman tutuparin na naman, amen? I want you to make I want to challenge you this morning to make not a New Year's resolution, but to make a promise, a commitment to God. And I'll help you this morning na bibit-bitin po natin ngayong taong ito. And this is the title of our message this morning. Alright? I'll go straight to the point. Amen? Let us make church a priority. It's about time. Amen? I believe kung meron po panahon na kailangan natin ng paalala, it is now. You made a New Year's resolution. Sabi ng isa kong kaibigan, January 1, alauna ng madaling araw, pagkatapos kumain ng napakarami. Sabi niya, January 1, alauna ng madaling araw, sabi niya, next year, magda-diet na ako. January 1 pa lang yun, so meron naman siyang isang buong taon para magpakabusog.
Isa pong nakakalungkot kasi sa isang mananampalataya, mga kapatid. Kapag ka ang Christian, you say you are saved, sinasabi natin na tayo ligtas. Are you saved this morning? Amen? Sinasabi natin na tayo anak ng Diyos. And sometimes, it includes the whole family, young and old, na meron pa rin tayong ugali na hindi natin pinahahalagahan ang pananambahan at ang bahay-sambahan ng Panginoon. And an indifference sa puso ng mga mananampalataya sa mga bagay ng Diyos na directly ito po'y nagpapakita na wala tayong interes sa anumang gawain ng Diyos at wala tayong commitment sa Panginoon. Napakailang Kristiyano lamang ang mayroong vision ng pwedeng magawa ng Diyos sa kanilang buhay, and those all became a hindrance because hindi natin pinapahalaga ang totoo sa ating buhay, ang bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi natin ginagawang 2024 has passed, and it's about time for us to make church and church attendance a priority sa ating buhay, a priority sa ating pamilya. Alam niyo kung bawat Kristiyano ay bibigyan ng prioridad ng simbahan, napakaliit ng porsyento na makakagawa tayo ng mga dahilan para hindi tayo magsimba. Amen? Kasi ang diablo po, alam niyo, pupuniin tayo ng diablo ng napakaraming excuses sa ating buhay talaga para hindi tayo magsimba. Pero pagka-prioridad natin ang simbahan, let me go straight to the point. Alright, everybody listening, Happy New Year, good morning, amen? Yung excuse mo ng hindi mo pagpunta sa bahay-sambahan, gagawin mo ba yung excuse ng hindi pagpunta sa school? Yung pagliban mo ng bahay-sambahan, magagawa kaya natin yung excuse pagdating sa ating trabaho? That simply speaks na tayo ay hindi natin ginagawang priority ang bahay-sambahan ng Panginoon. Kasi kung kaya natin gumawa ng paraan sa maraming kadahilanan para pumasok sa paaralan, para pumasok sa trabaho, para pumunta sa pagtitipon ng barkada, para pumunta sa malayong lugar, sabi ko nga kanina, para magkapilang. Kung prioridad talaga natin ang bahay-sambahan ng Diyos, walang malaking dahilan makakahadlang sa atin to be in the house of God. And I challenge you this morning, it's about time. Mga kapatid, magwawalong taon na tayo dito. It's about time every believer make a commitment to God this 2025. I will make church and church attendance a priority sa aking buhay. Students, you will have projects. Workers, you may be tired from work, pero pag prioridad mo ang bahay-sambahan, pupunta ka sa simbahan ng Panginoon. The Bible is very clear on Hebrews chapter number 10, verse number 25. Sabi po ng Bible po dito, not forsaking the assembly of ourselves together as a manner of some is. Amen? Kaya ba natin at dapat gawin natin commitment sa Panginoon? Let's make church a priority. Amen. Let's make church a priority. You've heard me say this many, many times. Ako'y lumaki sa Kristiyanong tahanan. I grew up in a Christian home, and I praise the Lord. Ako po ay pinasahan ng isang heritage na sa bahay, na ang aming prinsipyo sa bahay, ang araw ng linggo, simbahan, period. Amen. Paano pag simbahan, period? Birthday ko, simbahan, ang Sunday, period. May kamag-anak kami dumating galing ibang bansa, maghintay siya o sumama siya, simbahan, period. May lakad akong Monday, simbahan, period. Amen? So, hindi ko nauunawa ng schedule mo, pero nauunawa ako ang utos at nais ng Diyos maunawa ang pahalagahan ng bawat isa. Let us not forsake the assembling of ourselves. Yayain ka ng barkada mo sa basketball, yayain ka ng kaibigan mo sa galaan. Sorry, hindi ako makakapunta. Pupunta ako sa bahay-sambahan. It's about time. Amen? It's about time. Hindi po sa akin. Let me give you 3 reasons why we need to prioritize our church attendance. Number 1, it is commanded by God. Amen. It is commanded by God. Church must be a priority dahil ito'y nais ng Diyos.
Ito, aklat po na binasa po natin sa Hebrews. Are you still listening? Amen? Isarado muna yung tenga nyo. Makinig muna po kayo. Payagan nyo ang salita ng Diyos. Kumbinsihin po kayo ngayong umaga. Amen? Ito po, aklat ng Hebrews, mga kapatid, ay isinulat dahil ito po yung nagiging ugali ng ilan sa mga mananampalataya pong ito na hindi na nila pinahahalagahan ang bahay-sambahan ng Diyos. Well, they probably felt na katulad ng maraming tao na pwede nilang sambahin ang Diyos sa bahay katulad ng pagsamba sa simbahan. Yan ay naging problema ng maraming Kristiyano nung dumating yung pandemic at sana wag na maulit. Di ba? Napapunta tayo sa live streaming at napapunta tayo sa... And I'm a person na natutunan kung gusto mong enjoy ang bahay-sambahan, huwag ka pumunta sa live stream, pumunta ka sa simbahan. Amen. Ayaw mong yayayain ka sa birthday party na ito yung link, manood ka ng birthday party. Yayain ka ng kainan, ito yung link, panoorin mo kami kumain. Papayag ka ba nun? Mag-outing tayo, ito yung link, manood ka ng aming pag-swimming. You want to be there. Amen? Church is an assembly. Yes, sir. Kung nag-a-assemble ka ng bike, hindi pwede yung isang gulong nasa live stream lang. Pag nag-assemble ka ng kotse, hindi pwede yung makina nasa camera lang. Dapat nandun siya. Amen? You see, it is true na pwede nating sambahin ang Diyos sa tahanan, pero why would God put a command sa salita ng Diyos kung hindi niya ninanais ang mga mananampalataya na sundin ito? Huwag pabayaan ang pagkakatipon. Amen? Ang Diyos po ay hindi nag-uutos ng mga bagay sa salita ng Diyos para lamang hindi sundin. Para lamang pabayaan po natin. You see, ang mga mananampalataya po, the Hebrew Christians who received this letter are even having difficulties na maging totoo sa kanilang profesyon bilang mga ligtas. Kaya nga po sabi ng Bible sa verse number, open your Bibles please, sabi ng Bible sa verse number 23, let us hold fast the profession of our faith. Panghawakan natin matibay ang ating sinasabing ating pananampalataya without wavering. The book of Hebrews is trying to say, kung tunay tayong ligtas, patunayan natin ito. Pahalagahan natin ang utos ng Diyos. Sundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At isa sa inuutos ng Diyos, pahalagahan natin ang bahay-sambahan ng Diyos. Amen. Amen. There was a time sa mga mananampalataya, mga kapatid, they were under attack. It was during this time. Kaya nga po maraming Kristiyano during this time ay lumalayo sa bahay-sambahan. That's why faithfulness to the church was necessary. Amen? Sinabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together. And I believe, ibig sabihin po niyan, every time that gate is open, and every time that door is open, and every time na merong pananambahan, merong awitan, merong pangangaral, merong fellowship dito sa simbahan, dapat naririto tayo. Amen. Amen? Amen po ba? Mga tatay, supportahan nyo naman ako. Amen. Yes, sir. I understand there are times that we are providentially hindered. I understand there are times may sakit. I fully understand that. May times na talagang no choice, yan ay bahagi ng iyong trabaho. I fully understand that. Pero you know what I'm talking about? Kapag tayo mga mananampalataya na hanggang ngayon ay puno pa rin tayo ng excuses para lamang hindi magsimba dahil ayaw lang natin magsimba. May sipon ako. May sipon ka, nasa outing ka naman. Nasusugatan yung manicure ko. Ang galing natin gumawa ng dahilan sa Panginoon na alam naman natin na talagang hindi ito dahilan kundi ayaw at hindi lang natin pinahahalagahan ang utos ng Diyos. And that God, and the God na gumawa ng utos na ating patuloy na sinusuway, siya rin naman ang Diyos na ninanais natin na tayo ay pagpalain. Nauunawaan niyo po mga kapatid, that the Bible is trying to challenge us to give priority to the house of God. Amen. Amen?
Ano, ang kulang lang talaga po yung ating commitment, yung ating surrender sa Panginoon, yung ating talagang commitment sa Panginoon. Na Panginoon, walang magiging hadlang. Ang bahay-sambahan ay lugar ko yan pag-araw ng linggo. Amen. The Bible says in 1 Corinthians, it's all clear upon the first day of the week. There's a tradition po sa atin na every Easter Sunday, linggo ng pagkabuhay. But believe me, the Bible is very clear. Hindi lamang po ito once a year na celebrate. That's why we come to church every first day of the week. It is a commemoration ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo nagpapasalamat na si Kristo yung nabuhay na muli. Kaya nga tayo ay ligtas at tayo merong katiyakan ng langit. And every time you come to the house of God on Sunday, pinapahalagahan mo ang pagtitipon ng mga mananampalataya na nagpupuri na merong Kristong nabuhay na muli. At ninanais kong lumago at paglingkuran ng Panginoon. Amen. Amen. I need people and God need Christians who will realize the importance of that command of God na pahalagahan ang bahay-sambahan ng Diyos. Amen. Kasi ano ang naghahadlang po sa atin para maging matapat tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Television? Basketball? Gala? Outing? Katamaran? Pag mas mataas yung commitment natin sa pagsunod sa Diyos kaysa sa mga personal nating dahilan, magiging tapat tayo sa bahay-sambahan. Right. Amen. Amen? I promise you, pag tumawag sa'yo ang pinsan mo mamaya, punta ka ng MOA, pakakainin kita ng lunch, andun ka na 12:30. Walang advance schedule yun. Pupunta ka. Pag tinawagan ka ng barkada mo, alas 12:30, basketball tayo dito, tamang-tama, walang bubong to, mainit ang araw. Dahil solar boy ka, nasa basketball court ka. Alas 5 ng umaga, laro tayo, may muta ka pa, nasa basketball court ka na. Pero bakit pagdating ng simba tayo ng 8:30? Naga naman. Mas pahahalagahan pa ba natin ang utos ng kaibigan mo kaysa utos ng Diyos? Pag sinabi ng boss mong mag-overtime nga, pumasok ka, papasok ka. Hello? Milakad na kayong outing, tumawag yung boss mo, kailangan pumasok, kinakancel mo yung outing, pumapasok ka. Bakit? Hindi naman binabago ang Diyos, not forsaking the assembling of ourselves. Amen. I think it's a matter of realizing kaano ba talaga natin kamahal ang Diyos para sundin natin yung kanyang Diyos. Amen? I praise the Lord. I've seen believers grow on this manner na natuto na sila magsarado ng tindahan nila ng linggo. Natuto na silang hindi magpasada ng linggo. Natuto na sila. They have learned this. Why? Naunawaan nila na kung meron man dapat tunay na masunod sa ating buhay, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Amen? Yes, sir. Pastor, sakit kasi ng katawan ko. Nung nagtawag ng basketball, kahit masakit katawan mo, nakabangon ka. Nung pinapasok ka ng amo mo, kahit masakit ang katawan mo, nakabangon ka. Bakit pagdating sa Panginoon, lagi na lang tayong tira-tirahan? Lagi na lang Diyos ang nauunawaan naman ako ni Lord. Sabihin mo naman yan sa boss mo, Boss, nauunawaan mo naman ako. Bakit ba lagi ng Diyos ang uunawa? Hindi ba natin maunawaan ang utos ng salita ng Diyos? Not forsaking the assembly. Amen. As far as I can remember, I just remember one Sunday afternoon, hindi po ako nag-church. May mga absent siguro ako dahil nagkasakit, dahil, ano po yung mga talagang reasonable excuses. Pero I remember one Sunday afternoon, I was in US one time. Nakwento ko niyo po ito sa inyo, yung isang simbahan na in-invite po ako mag-preach ng Friday night, Saturday night, Sunday morning. Sabi ko siguro siya yung pastor na mag-preach ng Sunday night kasi hindi na ako mag-preach. Then I realized, sabi ng pastor, Brother Meljun, wala tayong Sunday night service kasi konti lang ang na-attend pag Sunday night. Pero dahil yung mga young people gusto ko maka-fellowship, nagyaya na lang sila ng bowling ng Sunday night.
Ako naman tong finally absent ako ng church. But because I was very used to be in the house of God on Sunday, ano yung pakiramdam na parang mali? Di ba? It's about time. It's 2025. Lumalaki ang mga kabataan natin. Tumatatag tayo. Lumalago tayo. Tumatanda na tayong Kristiyano. Amen. At gusto naman natin ang Diyos din na magpala sa atin. Bakit hindi natin italaga na tayo maging masunuring anak ng Diyos by not forsaking the assembling of ourselves together? Hindi pa natin pinag-uusapan yan yung tulog ka sa simbahan, late ka sa simbahan. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung pagpunta pa lang sa simbahan. Amen? Kasi mas malaki ang tsansa na mangusap ang Diyos sa iyo at mabago ang ating buhay pag nasa simbahan ka. Kaya pag nakumbinsi ko kayo based on the Word of God na mahalaga ang simbahan, at least nandyan ka na. Sunod na lang kita mo kung gising ka dapat pag-service. Amen. At least nasa simbahan ka na. Nakaisang hakbang na tayo dun. Kasi command of God. Amen. Hindi ka sisimba gawa ng pastor. Hindi ka sisimba gawa ng crush mo. Hindi ka sisimba dahil aircon dito. Hindi ka sisimba. There is no other thing that must drive you to go to church but because God commands it. Yes, sir. Hindi ko naman po kayo niyayaya sa isang patay na simbahan. Hindi ko kayo niyayaya sa isang simbahan na maglalayo sa inyo sa Diyos. Hindi ko naman kayo niyayaya sa isang simbahan na hindi kumikilala sa buhay ng Diyos. Hindi ko naman kayo niyayaya sa isang reliyon na nagsumasamba sa Diyos-Diyosan lamang. Hindi ko kayo niyayaya na magsimba at mag-worship sa isang Diyos na nakapako pa sa krus. Pinakikilala ko kayo sa Diyos na kailangan nating sambahin dahil sa inyo ay Amen. let's make church a priority this year Yeah. because it is commanded by God. Amen. Ang iyong presensya sa bahay-sambahan ay nagpapakita kung prioridad ba ang Diyos mo. Amen? Hindi pagsiksikan ka nga sa bus, sa LRT, sa jeep, ng madaling araw. Bakit? Ay, late sa trabaho. Gigit-git ka sa traffic ng holiday. Bakit? Para lang makapag-swimming. Ano? Bakit hindi natin ipakita na una ang Diyos? We are seeking Him first in our lives. Amen. Let's make church a priority. Amen? Let's make church a priority. Pag may dumating sa bahay, magpapaiwan ka o sasama ka sa simbahan. That's it. Yup. Dapat makilala na tayo sa ating komunidad, sa ating mga kamag-anak, sa mga tao na kakilala sa atin. Hindi mo mayayaya yan, Sunday ngayon. We have a working men here, di po ba? He testified already. Minsan yayayain sila ng kumpanya niya na magkaroon sila ng team building ng Sabado, Linggo. Alam ng buong kampanya niya, ay hindi yan sasama. Mag-aambag yan, magsasuggest yan. Pero hindi siya sasama. Why? Commitment niya. Amen. Nakalungkot pag mga Christian, wala bang magyayaya sa akin ng linggo para hindi ako makapag-church? Tayo ba naghahanap? Hiyain mo naman ako para hindi ako magsimba. Ano yan? You make church a priority because it is commanded by God. Yes, sir. Mas pagod ako, puyat ako. Minsan ka na napagod na puyat, kinabukasan, nagtrabaho ka naman. At yung mga kapatiran po natin sa Taiwan, si Sir Neman would testify with me. Ang trabaho po doon, gusto nilang ibigay sa mga Pilipino ang panggabing shift. Right? 11 at night to 7 or 8 o'clock in the morning. Kaya ang Sunday school po nila alas 9. Kasi sila'y humahangos pa, nagsusundo pa yun. Pupunta sa simbahan, galing sa midnight shift. Nasa simbahan maghapon. Tulog, pero at least nasa simbahan. Di ba? Katulad ko, hindi ka pa nga po yan, tulog ka rin eh. Why? Because we need brethren who will know church must be a priority because it is commanded. Amen. Number 2. Tatlo lang naman po ito. Amen?
Number two, we need to be in the house of God because we need to make church priority because it is an opportunity for worship and service. Opportunity for worship and service. When we talk about worship, we're talking about paying divine honor to God. Pagpapakita ng ating buo at taus-pusong pagrespeto sa Diyos. Chapter number 10, verse number 22, Hebrews chapter number 10, verse number 22, sabi ng Bible, let us hold fast, 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, our bodies washed with pure water. Nais ng Diyos na tayo ay maging malapit sa Kanya. And this can only happen when we do so in full assurance of worship. Alam niyo po, kailangan ng bawat pamilya, every family ay kailangan na sambahin ang Diyos ng sama-sama. Amen. Kung ninanais mong lumago, let me ask you, do you really want to grow spiritually? Yes, sir. Amen. Ninanais mo bang lumago spiritual? If you want to grow spiritually, kailangan nating matutunan na kahalagahan, sambahin ang Diyos na kinalulugdan ng Diyos. You see, kung sasamba tayo sa Diyos, dapat siya yung malulugod, hindi ikaw. Amen. Amen? Kung gusto mong malugod ang Diyos sa pamamaraan niya, hindi sa pamamaraan mo. And coming to church to worship gives honor and reverence to God. Kaya nga po, every aspect of our service, nagpupuri tayo sa Panginoon. Kaya nga mga inaawit natin dito ay mga awit na papuri sa Panginoon. Kaya nga ang ating pagsasauli ng ating ikapu, pagbibigay ng ating offering, pagpapakita na ginagalang, rene-respeto at sinusunod natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo, kapag worship, nakikita kasi ng marami sa television. Kapag nakita nyo, nag-worship sila sa Panginoon, nagsasayawan, nag-drums, umiikot doon, gumugulong, ang birang worship yan. Sila na yung natutuwa, hindi na yung Diyos. Emosyon na nila ang masaya, hindi ang Diyos. When you come to the real house of God, we worship God. We glorify God. Diyos ang naluluwalhati. Hindi ko kasi gusto yung music. Hindi ako narito. Hindi ka nagsimba para i-enjoy. Narito ka para hindi ikaw ma-please, kundi ang Diyos. Amen. Amen. When we come to church, we prioritize church because it is an opportunity to worship God. Amen. Alam niyo po mga magulang parents, look here. Husband and wife, look here. Pag ang mga magulang po ay hindi pinahahalagahan ng simbahan, ito po ang natututunan ng mga anak. Totoo po yan. Amen. Hello? Amen. Mga tatay, dahil sa atin naman binigay ang responsibilidad na pangunahan ng pamilya natin, tayo ang magdala ng pamilya natin sa bahay. Yes, sir. Amen. Amen, fathers. Amen. Amen. Tayo ang magtulak sa ating mga anak na pahalagahan ng simbahan. Amen. Mga tatay, tayo dapat ang gumigising sa kanila, hindi na dapat tayo yung ginigising. Amen. Yes, sir. Yeah, ano na kayo? Sunod na lang ako. Over ka na naman. Mga tatay, paano? Minsan, pupunta kami. Sir, sasama po namin yung anak niyo sa simbahan, sama po kayo. Hindi, siya na lang yung simba mo. Para bumait naman niya. Hihigpi naman dahil lasing. But we need fathers who will understand that coming to church is, you see, that's why I praise the Lord sa bahay po namin. Pamira. Hindi pwedeng hindi sisimba. Period. Kung ayaw mo sumimba, sumama ka pa rin. Umupo ka doon na magtuyang mukha ko, basta't nasa simbahan ka. Ano? Eh, basta hindi niya ano yung kasi pilitin. Pinilit mo yung mag-toothbrush, pinilit mo yung pumasok, pinilit mo yung mag-aral. O ngayon, ini-enjoy niya yung pag-toothbrush. Hindi mo sinabi, ayaw ko pilitin yung anak ko mag-toothbrush, wag na lang. Yung 20 anyos na hindi pa marunong magsipilyo. Na gusto mo mamaligo? Mamaligo. Ay, walang pilit. Pinilit nga natin sa maraming bagay. Bakit pagdating sa simbahan, nag-iigay piso?
mag-rugby, o mag-drugs, o manigarilyo ka. Medyo pa ako ngayon. Kahapon lang dinig ito. Sisingot ko pa yung rugby dito. Let us learn to worship God. And many a family, mga kapatid, ay malayo ang mararating bilang mga mananampalataya if every family would learn to worship God. Amen. Amen. It's opportunity for worship. Sama-sama. Sabi po ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kailangan ng bawat mananampalataya ay gumugol tayo ng oras. Ano bang gusto kong mangyari sa buhay Kristiyano ko? Manatiling ganito na lang o lumago? At kung gusto ko lumago, isang napakalaking kontribusyon, bahay-sambahan ng Panginoon. Amen. Amen. Worship. Opportunity for worship. Opportunity for service. You see, tayo po, may mga maling konsepto pa rin tayong bit-bit galing sa lumang reliyon, eh, no? Makasimba, makaupo, narating sa simbahan. Makaupo lang sa simbahan. Upo. Pinatatayo para kumanta, hindi tatayo. Pinaiigod para mag-welcome song, sila lang yan. Pati offering, sila lang yan. Basta siya makasumba lang. Lalabas ng Baptist Church, nag-sign of the cross pa. Nagpipit ang tradition. Nag-i-invitation pa lang. Saan pala mag-preach na nakaupo? Nakapagod din na tayo. Nag-i-invitation pa lang. Imbis na pa-forward. Kala mo mag-CCR, uuwi na yun, nakasakay. Nakapagsaring na, hindi pa ako nakapag-closing prayer. Kinukuha na yung anak sa nurse. Ano tinuturo natin sa ating mga anak? Hindi mahalaga simbahan. Hello? Ano ba gusto nyo sa mga anak nyo? Lumaking basketball player lang o lumaking may pagkatakot sa Diyos? Amen. Dami nating aspiration sa ating mga anak. Pero may aspiration ka ba ng anak mo? Makaawit sa choir, makatugtog ng piano, makapag-asya, makapagbihis ng maayos. Bigyan naman natin ng mga spiritual na goals para sa ating mga anak. Ayaw kasi ng anak ko sa simbahan. Alam niyo po ba, minsan ayaw ng anak natin sa simbahan? Kasi naririnig sa magulang. Galing sa simbahan, naririnig sa atin. Tama na preaching ni pastor na. Anong tinataling mo sa isip ng anak mo? Puro giving sa church, no? Tapos nung nag-pray naman, Panginoon, salamat po sa service. Salamat po sa preaching. Pagkatapos mo, hi time, ano ba totoo doon? Yung sinabi mo kanina, yung prayer mo. Kaya mga alam natin, hilong-karilong ika ka. Kasi, preaching, pinatamaan na naman. Saan? Pero kung tatay ka, nanay ka, nagsusumbong ka sa anak mo. Kasi prioritizing church gives you opportunity to serve. I challenge you. You come here Saturday afternoon, nakakita ka ng mga tatay nagwawalis ng kanal, nagpupunas ng upuan. Mga nanay, mga kabataan, naglilinis ng basahan. Hanggang alas 9 po, nandito sila, nagpa-practice, nag-aayos ng upuan, they want to serve. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter number 10, verse number 24. And let us consider one another to provoke unto love and good works. You see, it ends with a colon. Kadugsong po niyan yung not forsaking the assembly. It simply means this. Bahagi ng assembly ay hamunin natin. You know what the word, verse 24 means? Consider one another to provoke. Let me ask you, anong ibig sabihin po ng provoke? Anong ibig sabihin ng provoke? Hamunin, di ba? Uy, namumrovoke. Ano sabi ng Biblia? Let's provoke one another. Hindi sa away. To love and good works. Amen. Maghamunan tayo sa bawat isa na hindi ho ba nakakahamon nakita mga kabataan na may dalang bisita? Mga kabataan na nakakurbata? Mga kabataan na umaawit sa Panginoon? Mga kabataan na may dalang... Hindi ba kinahamon sa bagay na yan? Hello? Masaya makita ang bata, ang anak mo, nag-dribble, nag-shoot. Pero hindi ba
ba masaya makita ang anak mo umaawit para sa Panginoon? Na ang buhay niya ay malayo sa bisyo, malayo sa barkada, malayo sa immoralidad ng sanlibutan ito. Why? They get an opportunity to serve. Huwag ka lang umikot sa bahay, trabaho, gala, bahay, trabaho, gala. Nakaka-stress naman ang buhay nito. Paano hindi mo pinapriority ang church? We have members here, we have Christian young people here. Galing sa trabaho, pupunta sa visitation, pupunta sa practice, magsusundo ng umaga. Pagod ba sa trabaho? Pagod. Pero masaya. Why? Because they have learned to serve God through the church. Prioridad mo pa yung Lions Club, Fraternity, Alumni Association. Ngayon pa naman lahat may asosasyon na. Diba? May group chat nga kayo eh. Minakausap po kami, I'm not saying it's all wrong. Meron daw silang reunion nung elementary sila. 50 plus na. Ang reunion nila nung elementary sila. Mga ilang taon na yun. Iba pa yung reunion ng grade 1 sa grade 2. Nung row 1 sa row 4. Lahat ng Christmas party niyan, gusto mo daluhan? Pumunta kayo sa mall, nagkakilala kayo sa CR, may group chat na rin kayo, may reunion na rin kayo. Nagpagupit ka, may group chat na rin kayo na nasa parlor. At napupuntahan mo lahat dyan, pero bakit ang simbahan iniwan natin? Pag may contribution sa paliga, mayroon kang contribution. Pag pinag-usapan ng simbahan, naman yan, for giving dyan. Kapatid, it's an opportunity to serve. Makita mo na pambira. Ano ba yung punta ka sa simbahan katulad nito? Hindi lang pala ikaw yung tatay na merong dinadalang problema at hindi lang pala yung ikaw nanay na may problema sa anak mo. Pero salamat, merong salita ng Diyos. Nakaka-awit sa mga ushers po natin, pambira. Kung isipin na, simbahan kasi nga, pang mayaman. Pag kayo maniwala doon, sasauli din nila yung mga necktie na yan. Find a way to serve. Amen. Yung paglilingkod mo na mayroong eternal na kabuluhan. Kumising naman umaga, nag-drive, nagsundo, maghahatid pa yan. Busog ka na ng tanghalian, may mga drivers pang naghahatid sa mga bisita. Why? They know the importance of prioritizing church where we can serve. Yung iba, sinundo pa ng aircon na sasakyan. Pupunta ka sa church, gusto tulog ka lang. But then, let's prioritize church. We can worship. We can serve God. Amen. Ang paglilingkod mo na mayroong eternal na kabuluhan. Amen. Lastly, number 3, your favorite point, last point. Amen. Maybe nyo full time. Okay talaga ito si Jiboy. Kala mo naman, lain na uuwian. Dito lang yan. Number 3, it is an influence you pass on. Amen. Making church a priority is an influence that you pass on. Psalms chapter 78. Psalms 78. Verse number 4, sabi po ng Bible, Psalm 78, verse number 4. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord, His strength, His wonderful works that He had done. That the verse number 6, that the generation to come might know them, even children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments, and might not be as their fathers, stubborn, rebellious generation, a generation that set not their heart aright, whose spirit was not steadfast with God. Let me tell you something, fathers, let me tell you something, mothers, ang pagpa-priority mo sa bahay, sambahan, ay impluensya na ipapasa mo. Amen.
Minsan kang lilipas sa mundong ito, mai-impluwensyahan mo ba ang anak mo na ang simbahan ay mahalaga? Yes, sir. Amen. I praise the Lord that parents influence me real deep. No options but church. Amen. Ayoko lang pasahan ang anak ko ng henerasyon at kung papasahan mo siya, anak, maraming yaman, bagong sapatos, dapat magaling ka mag-basketball, magaling ka mag-ganito, dapat marunong ka sa crypto, dapat marunong ka mag-invest, dapat marunong ka ng ganito, dapat... Pero isang nalilimutan mong ipasa, dapat mahalaga ang simbahan at priority ng simbahan. Right. Amen. Amen. Let's pass on that. And that will happen if every single Sunday, papakita, huwag yung, hindi mo na tayo sisimbahan. Anong pinapasa mo? Hindi masyado mahalaga simbahan. Anak, may swimming tayo ngayon. Anong pinapahalaga? Mas mahalaga yung swimming sa simbahan. Anak, mas mahalaga yung reunion sa simbahan. Look, you are implanting something in our children. And if you make church a priority, you are passing an important influence. Amen? Yung wala, mas maganda na yung wala na silang alam na ibang tamang puntahan pag-araw ng linggo kundi simbahan. Amen. Kahit minsan masakit ang naririnig natin, simbahan pa rin. Amen. Kahit minsan marami tayong naririnig at problema and everything, simbahan pa rin. Amen. Kapatid, wag lang tayo magpasa ng Pasko, ito ang regalo ko sa iyo, ito regalo ko sa iyo. Kung pinakamagandang regalo sa iyo, anak, maturuan mo silang mahalaga ang bahay sa bahay. Ako'y tinaniman na ang linggo ng umaga at linggo ng hapon. Amen. Ay sa Diyos. Yes, sir. Ano bang ipapasa ko sa anak? Anak, huwag muna tayo magsimpong. May speaker naman tayo eh. Mahal ng Panginoon, gala muna tayo. Wala tayong ibang time maglaba, wala tayong ibang time mag-aral. May exam ka bukas. Ano mas mahalaga? School kaysa simbahan? Always realize this, meron kang itinatanim sa iyo. I've said this to many fathers, alam nyo na ang nangyari sa buhay mo bilang kabataan ng walang simbahan. Huwag mo na payagang mangyari pa yun sa susunod na henerasyon. Young people, you have seen how great a church can do in your life. Amen. Magsisitandaan kayo. Saan kayo kukuha ng asawa? Diyan sa kanto-kanto? Tambay-tambay? Sa online ka kukuha? Kung dito ka matututo ng prinsipyong manalangin, magtiwala sa Panginoon, magbihis ng maayos, maging moral na tao. Amen. Ang daming organisasyon sa mundo. I promise you, there is not an organization that will help you better than the house of God. Fathers, responsibilidad natin. Fathers. Amen. Responsibilidad natin na turuan ang ating mga anak ng bagay ng Diyos. Amen. I'll tell you something. Hindi ko ito inutos ng Diyos sa simbahan. Inutos ito ng Diyos sa magulang. Amen. Tulong nyo lang ang simbahan. Diba ka na simbahan, hindi ka mababait. Tatlong oras yan dito, araw-araw mo pong kasama sa bahay yan. You think dito natuto magmura yan? You think dito natutong sumali sa hagang yan? Hindi po perfecto ang mga tao sa simbahan, but I promise you this, there is an influence that you will pass on to your children. Amen. Amen. I'm not trying to look down at... Saan ka ba natuto magkurbata? Saan ka ba natuto magbarong, Brother Johnny? Kung iniisip mo lang pagbabarong na, pagka nakaratay ka na sa nakasalamin na, yung kwadradong salamin ko. Okay lang ko, mabibihis na maayos, pagkakaganyan ka na. Kung natuto mo magbihis na maayos sa simbahan. Amen. Ladies, kayo naman natuto magpangga na mahaba at magmukhang babae. Kaya natuto magpintura ng mukha. Kapatid, I know there are good institutions out there. But there is something that Jesus said, I will build my church. Amen. If there is an influence we must pass on, it's an influence of prioritizing the house of God.
Here's a king, sabi ni David, I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Ano ang ugali mo pag sinabihan kang simbahan? Glad Come on. I was mad when they said unto me. I was sad when they said unto me. See, it is clear that many people come to church out of responsibility, out of tradition. Kahit simbang gabi, pinatulan pa rin. Kami, marami kaming ginawa ng isang ganyan, simbang kape. Pagkagaling simbang, nagkakape lang buo. Yung tradisyon lang. Yep. Ngayon, ligtas na tayo, naunawaan natin may tamang dahilan. Yes, sir. May tamang simbahan at may tamang dahilan bakit tayo napunta sa bahay. Amen. Then let's prioritize church. Amen? Magkaroon naman ng kasigasigan sa ating puso na maghahamon po sa atin ang pahalagahan ng bahay-sambahan. Pag ang ibang mga bagay ay mas mahalaga kaysa pagsunod sa Diyos at ang Kanyang salita, then there is a major problem sa buhay Kristiyan. Amen. Pag ikaw ay nasa gitna ng gagala ba ako o sisimba, pag nag-iisip ka pa sa ganyang desisyon, may problema ang buhay Kristiyan. Opo yan. Amen. Magpapahinga ba ako o sisimba? May problema ang buhay Kristiyan. Niyaya ko ng kaibigan ko o sisimba kami? May problema ang buhay Kristiyan. Because we have not learned to make church a priority. Amen. It's about time. I decided this message for this first Sunday of the year para meron kang tamang direksyon sa iyong buhay. Amen. Sabi ko sa inyo, hindi pa natin pinag-uusapan yung pagpunta sa simbahan ng on time. Hindi pa natin pinag-uusapan yung natutulog ka pa sa simbahan. Hindi ka pa umaawit. At least, makagawa mo ng isang malaking hakbang na kumbinsi kita nang nasa simbahan ka dapat na. Amen. Amen. Gusto may labahin kasi ako. Maglaba ka ng Sabado, maglaba ka ng Lunes, maglaba ka ng Linggo ng gabi pag-uwi, pero nasa simbahan ka ng Linggo. Amen. Amen. I've seen my mom do that. Mom, then, I've seen my mom do that. Pagka-uwi ng Sunday night, magbababa ng labahin, maglalaba, matutulog ng gabi. Pero hindi niya pinagpaliban ng bahay sa bahay. Praise the Lord, I got that heritage. And I pray many members, wala na akong ibang responsibilidad, ipasa sa mga tatay, ipasa sa mga nanay, ipasa sa mga magulang, walang kapalit ang bahay sa bahay. Amen. Means you will make a covenant with God. I will make church a priority. Hanggat kaya ko magsimba pastor, sisi. Sa kanyang ulo ko, may simple ako. Tanong, yan ba ay sapat ng dahilan para hindi ko magtrabaho? Hindi ba papasok ka sa trabaho? Yung project kasi ako kailangan ng isang hindi. Gagawin mo pa rin. Tutunayan na, kumbinsin natin ang Diyos na siya yung una sa ating buhay by not forsaking the assembly. Pagkakatipon, huwag natin pagkakas. Sabi ng Bible, as the manner of some is katulad ng ginagawa ng iba. Huwag tayo maging iba. Let's be part of that Christians. Kahit may persecution, I'll be in the house of God. And I know your faithfulness to the house of God will always be blessed by God. Amen. Tayo po tayo lahat. Nakilang Diyos. Lord, I've done my part. Basagin niyo po ang mga matitikas na puso ngayong umaga. May there be commitments and decisions this morning na gagawin namin ang priority ng bahay-sambahan ng Diyos this year, 2025. Yung mga panahon mawawaglit because of unavoidable circumstance. But by your grace po, Panginoon, help us to make commitment na kami po ay magiging tapat sa bahay-sambahan ng Diyos. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, bawat pagkakataon na kaya at pwede po kami pumunta sa bahay-sambahan. Tapos o God, do not forsake the assembly. Patuloy na kayo ba na kayo nakapikit? Just a simple question, alright? Sino po ang magko-commit sa Panginoon? So this year, I am committed to be faithful and make church a priority. Would you raise your hand please? No looking around, no looking around. Nagko-commit ka sa Panginoon. Sa Panginoon, hindi po sa akin. Panginoon, gagawin kong prioridad ang bahay sa mga.
Raise your hand, raise it up high. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Thank you. You may put your hands down. Unang-una po sa aming mga bisita, may lalapit po sa inyong soul winner, Christian worker. Babahagi po sa inyong simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Amen, amen. Sige po, may mga bisita po tayo. Right here, one here. Amen. We have 5, 6 visitors this morning. Make sure to approach them. Kung ating second time, nagiging salvation, nagiging baptism. Let's do it. Come on, soul winners. Amen. Amen. Sige po, lapitan po natin. Alright. Ang pagtaas niyo ng kamay, commitment niyo sa Panginoon, I want you to talk to God this morning. Panginoon, bigyan niyo po ako ng puso na desidito i-fulfill ang commitment na yan. Maging tapat sa bahay-sambahan. Habang tinutugtog po ang awiting niya, God spoke to your heart this morning. Parents, it's about time. Husband and wife, it's about time. Let's make a commitment to God. Why not commit yourself to the altar this morning and say, Lord, I want to be faithful. I want to make church a priority. Ngayon, nakapagod na ako ng inconsistencies at mga dahilan. Tulungan niyo po ako na i-commit ko po na unahin ang bagay sa mga. Praise the Lord. I hope we learned something from the Word of God this morning. Amen? Amen. I believe, makinig po tayo. I believe tonight is the best time to apply that commitment natin sa Panginoon. Amen. Let's get back to the house of God this afternoon. Again, 4 o'clock po, Young People's Fellowship, 4 o'clock, Adult Soul Winning. Kung hindi ka po marunong pa, sumama ka lang. And you learn, you enjoy it. Amen? And then, huwag po natin kalimutan ang prayer meeting po natin this coming Thursday. Praise the Lord. It's a good start. Alright, it's a good start. 51 more Sundays ang kukumpletuhin mo. And you'll have 52 Sundays in church. Amen? Hindi mo pagsisisihan pag naging tapat ka sa Panginoon. Amen. Sa pagpunta sa bahay-sambahan. Amen? And I hope kayo po yung nag-enjoy sa bahay-sambahan ngayong umaga. Amen? Are you happy this morning? Amen? Amen. Praise the Lord. Let's all stand up, please. Can we sing Every Day with Jesus is sweeter than the day before? And then we'll have our closing prayer. Amen? Every Day with Jesus, 199 of your songbook, ready to sing. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Bago po ako manalangin, I'd love to recognize the presence of Brother Ray and Ma'am Tess Garcia. But please raise your hand. Amen.
Yung long-time member po sa CBBC San Pedro. And now they're back here in the Philippines to help missionaries. Amen. Thank you for coming po. It was a surprise to see you this morning. Amen. Alright, tayo po magbukas po sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Thank you for the Word of God. Pagpapalain niyo po ang mga bisitang kinakausap for salvation. Pagpapalain niyo po na maging malinaw po sa kanila ang simple ng kaligtasan. Ang mga naiturong lessons sa Children's Department. I pray ito yung naitanim. We just plant the seed of the Word of God. Dahil ang pangako niyo po ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo pong bawat isa sa aming pag-uwi. The commitments that were made to be faithful in the church, to prioritize the work of God. Tulungan niyo po sa inyong biyaya at sa katuparan po namin ito. Narinig niyo po ang mga commitment ng inyong mga anak. Narinig niyo po, Panginoon, ang dalangin. I pray, bigyan niyo po sila ng courage to fulfill all the rules. And help us to start this afternoon by coming to our Sunday afternoon service, our youth fellowship, and of course, ang soul winning and preaching time ng Panginoon. Salamat po sa inyo po ang papuri sa lahat ng tagumpay ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, all the people say, Amen. God bless you po and Happy New Year. Let's have a great day. God bless you po.